Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa Hari natin. Purihin luwal at biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa sanay hahanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos nawain. Angeles sa pagpaasan nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga.
purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Atin na pong sama-samang ipagpatuloy ang pagpapailanglang bunga ng ating mga labi na pumupuri at sumasamba sa pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, na wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 47 sa atin pong mga imnaryo. Jesus iyang kaakbay sa atin ngang paglalakbay sa dagat ng kabuhayan, tagapagadya kay Satan. Ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila, ang banal kong ninanasa, kopkopin ang iyong awa, at sa aking paninimdim si Jesus tanging aliw, at sasalang sapin ako'y kanyang lilinisin. Ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila, ang banal kong ninanasa, kopkopin ang iyong awa, sa lahat kong pagdurusa, dahilan sa aking sala. Jesus, ako'y asa, nalilinisin mo tuwina. Ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila, ang banal kong ninanasa, kopkopin ang iyong awa, sa buhay kong may linggatong, at sa panganib ay gayon. Ang awa mo, Panginoon, sa akin laging ampon. Ako ay lubhang mahina, aking Jesus na dakila, ang nalkong ninanasa, kopkopin ng iyong awa.
Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Numero 55 ang susunod po nating aawitin. Lupa nalipos ng ligalig, patnubay mo'y hindi pinagkait, nilingap ang aming mga ibig, sa'yo pong pagtakilik, aming dusay na ibis. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Tanggapin mo po, O Diyos, aming pagpuri sa'yo. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Sa lahat ng mga biyaya mo, niligtas sa mga hibonang tukso, di ka nagkulang, O Diyos ko. Salamat, salamat po sa'yo. Kami po ngayon nangangako sa'yo, kailan may di maglililo. Salamat, Diyos ko, dakila ang Diyos na tidakila, tunay na hindi natin matingkala. Pag-ibig niya sa atin sagana, kaya tayo'y magalak, sa Diyos magpasalamat. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Tanggapin mo po, O Diyos, aming pagpuri sa'yo. Salamat, O Diyos, salamat sa'yo. Sa lahat ng mga biyaya mo, niligtas sa mga ibonang tukso, di ka nagkulang, O Diyos ko.
Salamat, salamat po sa iyo. Kami po ngayon nangangako sa iyo. Kailan may hindi maglililo. Salamat, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Ama na ikaw po ang nag-iisa, buhay na Diyos, pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang mga kamatayan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Tinawag mo rin po at kinahabagan ang aming mga minamahal na ama at ina. Inilagay mo rin po sila sa iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Naglingkod sila sa iyo, Panginoon, ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong buhay, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, wala pong sawa kaming nangagtitiklop ng tuhod, maging dito po sa aming sariling mga dampang tahanan, sa iyong munting bahay dalanginan sa Los Angeles, California, at sa bawat tirahan ng mga kaibigan na araw-araw po tinatawag mo, idinaragdag mo sa bilang ng iyong mga banal na taga-pakinig at nag-aaral din naman ng iyong banal na ebanghelyo. Gayon din po sa bawat tirahan ng iyong mga tunay na mga anak, mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan, na ikaw po lamang, Ama, ang siyang nakakakilala sa kanilang lahat, na nangangalat po sa iba't ibang dako nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Panginoon po naming Hesukristo, tanggapin mo po ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyo sa maraming mga araw na pinalipas mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa mga kamay mo, Panginoon, ipinagtatagubilin po naming lahat muli ang aming magiging mga kapalaran. Ama, maraming salamat sa iyo. Wala kang binawian pa sa amin ang aming mga hiram na buhay. Patuloy mo pong pinagbubuksan kaming lahat ng mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinakakain mo kami at dinaramtan. Pinalalakas mo't pinagagaling ang aming pangangatawan. Hindi lamang ang aming mga sarili, Panginoon. Iningatan mo rin, pinagpala, binubuhay pa ang aming mga kabiyak ng puso, ang aming sariling mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Patnubayan mo po sana muli kaming lahat, maging ang mga kaibigan namin. Sana po'y tawagin mo rin silang lahat sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Tulungan mo po sanang sa amin mabuksan muli
ang mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Ilayo mo po sana kami, Panginoon, sa biglang kamatayan, mabibigat na karamdaman, sa kamay po ng hostisya at sa lahat ng nangakaumang nakapanganiban. At nawa po'y patuloy mo nawa kaming pagtiisan, naturuan, pagkalooban pa ng maraming mga kaalaman at makaalam pa kami ng lalong maraming hiwaga ng iyong kaharian sa langit. Ama naming Diyos, dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya, dagdagan mo po sana ang aming mga pagkakilala, at sa huling araw na ito habang binubuhay mo pa kami, tulungan mo sanang kami patuloy pa rin makapaglingkod sa iyo ng aming buong puso, buong isip, buong lakas, hanggang ikalawang pagparito mo po sa ibabaw ng sanglibutan. At tulungan mo po sanang kaming lahat makapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, nalalaman mo po kung paanong isinakabuhaya ng bawat isa sa amin ang maraming mga araw na ipinaranas mo po sa amin. Alam namin kami hindi pa nakakaabot sa iyong banal na kalwalhatian. Ama, maawat mahabag ka, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, Panginoon, idinadalangin naming ikaw nawa ang muling tumindig at magturo sa aming lahat. Kasangkapanin mo po sanang muli ang bibig ng iyong hamak na alipin. Linisin mo po ang kanyang puso, banalin mo po ang kanyang kalooban, patawarin mo po sa lahat ng kanyang mga ipinagkakamali, at sa araw at sa oras na ito'y ilagay mo po sanang muli ang iyong mga banal at dalisay na aral sa kanyang bibig, at kung ito po ay aming mapakinggan, makapagbago ng aming mga masasamang mga kalikasan, lalong makapagpatibay ng aming pananampalataya, ng aming mga pagkakilala na ikaw ang aming nag-iisa at buhay na pastor, ang dakilang obispo namin at saserdote ng aming mga kaluluwa, na hanggang sa mga huling araw na ito'y umuugit at nagtuturo sa amin. At habang kami nakikinig, Panginoon, hipuin mo po kaming lahat. Pagalingin mo po ang sa amin pinasapitan mo ng sari-saring karamdaman. Bigyan mo sanang lunas ang lahat ng aming mga suliranin sa pang-araw-araw na pamumuhay. At sa paghipo mo sa amin, Panginoon, pangunahin ang iyong hipuin at kaawa at kahabagan. Dagdagan pa ng kagaling at kalakasan at ng marami pang mga araw ang patuloy ng sa amin nagsisitanda. Pangunahin ang iyong hamak at wala mong kabuluhang alipin ang aking kabiyak si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, gayon din po si kapatid na Mercedita, si kapatid na Mirna at si kapatid na Ekspektasyon. At sana, Mambanal, kahabagan mo kami na lumawig pa ang aming mga hiram na buhay at patuloy mo pa kaming makasangkapan sa pagsisiwalat pa, kumbaga maaari sa mas maraming mga tao dito po sa ibabaw ng magulo at mandarayang sanglibutan. Amang banal ang lahat po ng ito, isinasaalang-alang namin, hinihiling namin, ipinakikiusap sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon, mga pinagpipitaganan at mga ginigiliw po naming mga pinagpipitaganan at mga ginigiliw po naming mga tagapakinig. Una na nga po, charity begins at home. Tawagin na natin, husayin na natin sa ating mga sariling tahanan ang ating mga kabyak, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo at mga kasangbahay. Tayo po ay magpapasimula na at huwag din po nating kalimutan na ihanda ang ating mga Biblia o ang ating mga banal na kasulatan. Ang atin pong pinakapaksa na nais po ng ating Panginoong Hesukristo na siya nating mapakinggan at pag-aralan ay kumakatawan po sa
Aklat ng Romanos sa kanyang Kapitulo 13, versikulo 10. Bayaan po ninyong basahin ko ang ating paksa. Una po sa King James Version, original Biblia na Ingles na pinanggalingan ng ating Bibliang Tagalog. Nahango naman noong 1905 na dinala po sa atin ng mga Amerikano. Love works no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Sa Tagalog po, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Ito po ay isang napakabanal, napakaganda, napaksa na ibig ng Panginoong Hesukristo. Sa huling araw na ito ay atin pong maunawaan. Sa paniwalaan po natin at sa hindi, malapit na po ang araw ng ikalawang pagparito, ang araw ng paghuhukom ng ating dakila at buhay na Diyos na si Kristo Jesus, upang tapusin na ito pong napakamandaraya, maligalig, nakakakilabot na sanglibutan. Tulad nga po ng napag-aalaman na natin at malimit nating mapakinggan sa Romanos po, sa kanyang Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 18, wala pong taong matuwid, wala kahit isa. Ito na po ang huling kapanahunan. Ito na rin po ang panahon na katulad ng panahon ni Nunong Noah. Kaya po ginunaw ang sanglibutan sa pamamagitan po ng baha. At ayon din po sa talata ng mga banal na kasulatan, ang ikalawang pagparito ay katulad din ng kapanahunan ni Nunong Noah, na wala pong takot ang bawat tao sa Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa, walang humahanap sa Diyos, walang nagtatanong. Ang bawat isa lumakad sa kani-kanilang sariling mga daan, naglingkod sa kani-kanilang sariling mga Diyos-Diyosan at kani-kanilang sariling mga pananampalataya, na ang wika paman din sa unang Timoteo sa kanyang Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 5, ang mga tao'y nahumaling sa mga mapanghikayat na mga aral at mga utos ng mga demonyo at mga katha at mga salit-saling sabi ng mga tao na sinsay sa katotohanan. Tito 1:14. Kaya po ito'y ibidangon sa atin ng Diyos. Ang pag-ibig hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa-tao. Ang pag-ibig nga ang katuparan ng kautusan. Kung ito po ay pinapakinggan at itinuturo sa matuwid na kaparaanan na ayon sa kalooban ng Diyos sa langit, tinitiyak ko po sa inyo kung ang lahat ng tao naturuan ng matuwid at tunay na paraan ng pag-ibig at pag-iibigan sa isa't isa, wala pong papatay ng tao. Wala pong mga politikong magnanakaw sa kabanyaman ng kani-kanilang mga bansa na pinangungunuhan o pinangunguluhan. Wala pong magmumura sa kapwa-tao, walang sasakit, walang gagawa ng kasamaan, walang manloloko, walang mang-aapi. Sapagkat kung ito ay naituro, lahat po ng tao ay mag-iibigan at maiiwasan ang lahat ng kaguluhan. Kaya nga po ito ibinango ng Panginoong Hesus. Ito na po ang kanyang mga huling panawagan. Ano nga po baga bilang unang katanungan natin? Ang kautusan na dito'y tinutukoy ni Apostol Pablo. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Na kung liliwanagin, kung tayo'y nag-iibigan at nagmamahalan, natupad na natin ang lahat ng kautusan ng Diyos.
Alin po ba ang kautusan na dito'y tinutukoy? Mga ginigiliw po namin na mga tagapakinig. Pabayaan po natin ang Panginoong Hesukristo ang sa atin po ay magpaliwanag. Buksan po natin ang aklat ng Ebanghelistang si Mateo sa kanya pong kapitulo 22 at versikulo 35. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan, tinanong siya ng isang tanong upang siya ay tuksuhin. Sa tagpong ito, may mga Hudyo na tagapagtanggol ng kautusan. Kumbaga sa panahon ngayon, mga pantas na mga mangangaral na nagsasabi, mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letter. Pero tinanong siya, hindi para humanap ng kasagutan, kundi para tuksuhin ang Panginoong Hesukristo. At ang sagot ng Panginoong Hesukristo, sa kanya pong 22:36, ito po ang tanong nung manunukso, mga tagapakinig, yung pantas. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinagot siya ni Jesus, 37 hanggang 39 at 40. At sinagot siya ni Jesus na sinasabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Paano ang pag-ibig sa Diyos? Nang buong puso mo, buong buo. Nang buong kaluluwa mo, buong buo. At ng buong pag-iisip mo, buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunahing utos. At pagkatapos sinundan pa ng Panginoon, ang ikalawa ay katulad nito. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauuwi na ang alin? Ang buong kautusan. Alin ang tinutukoy na buong kautusan? Yung 2 tapyas na bato. At ang mga propeta, alin ang tinutukoy ng mga propeta? Ang mga kautusan na ipinasulat ng Diyos, una kay Moses, unang propeta, at sa pinakamaliit na propeta na si Malakias. Ang lahat ng kautusan ni Moses at ang lahat ng kautusan ng mga propeta, pati na ang 2 tapyas na bato na isinulat ng daliri ng Diyos at ibinigay kay Moses upang sundin ng mga Israelita. Pag naibig na natin ang ating kapwa-tao, natupad na natin ang lahat ng mga kautusan. At dito, mga kapatid, ibig ko na unawain natin, iibigin natin ang unang utos, ang dakilang utos, ang Panginoon nating Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Paano ba natin maiibig ang Diyos? Ano ba ang Diyos? Ang wika sa aklat ni Apostol Juan, Kapitulo 1, versikulo 18, walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Bakit nga po hindi makita ng tao ang Diyos? Sa San Juan din sa Kapitulo 4 at versikulo 24, ngayon nga ang Diyos ay Espiritu. Ano ba ang Espiritu? Walang laman at walang buto. Kaya nga, sa 2 utos, ay malalaman nating maiibig lamang natin ang Diyos na walang laman at walang buto. Sa paanong paraan? Kung maiibig natin ang ating mga kapwa-tao. Kung hindi natin gagawa ng masama ang kapwa-tao, kung gagawa natin ng mabuti ang lahat ng tao, at kung paanong iniibig natin ang ating mga sarili, ayaw nating masaktan, ayaw nating madehado, ayaw nating malinlang, ayaw nating masugatan, ayaw nating magdamdam, ayaw natin na mamatay. Gayon din ang gagawin natin sa ating kapwa-tao. Huwag tayong papatay. Kaya sa 2 tapyas na bato, naroon yung huwag kang papatay, huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa, huwag mong iimbutin ang ari ng iyong kapwa-tao. Kapag ang mga bagay na iyon, sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating sarili, iyon ang ginawa natin, ayaw natin na mapag-imbutan tayo,
Ayaw natin ang asawa natin o ang anak nating babae ay pagsamantalahan ng ibang mga lalaki. Mga kapatid, nakakaganap na tayo ng dalawang kautusan ng pinakadakila na iibig na natin ang Diyos na walang laman at walang buto. Ngayon, ano po baga ang katunayan na hindi na po tinutukoy sa ating paksa yung dalawang tapyas na bato? Alam po natin sa dalawang tapyas na bato, nariyan nga po yung pangingili ng araw ng Sabat. Sa mga kautusan ng mga propeta, nariyan ang pagbibigay ng ikapo. Nariyan ang pagbabawal sa pagkain ng karne. Mga kapatid at mga magulang, umiiral pa po baga sa atin sa huling araw na ito yung dalawang tapyas na bato at kautusan ng mga propeta na nasusulat sa matandang tipan? Pabayaan po natin si Apostol Pablo ang magpaliwanag. Sulat ni Pablo sa mga Ebreo, umpisahan po natin sa Kapitulo 9, versikulo 9 hanggang 10. Na yaon, makinig po tayo mga kapatid, yaon ang tinutukoy, hindi ko na binasa ang 1 hanggang 8. Ang tinutukoy ni Pablo dito, yung mga kautusan ng Diyos sa dalawang tapyas na bato at yung mga kautusang ipinasulat ng Panginoon Diyos sa mga propeta, pangunahin si Moses, mga kapatid, yung mga ritual, yung mga paghahandog ng mga bulong baka, yung mga pag-aayos ng tabernakulo, ang tinatawag na pagsasaayos ng matuwid na paraan ng paglilingkod ng mga Israelita ng unang panahon sa matandang tipan. Lahat ng mga ritual na ginagawa nila, yaon ay isang talinghaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito, inihahandog ang mga kaloob at ang mga handog. Yan, nagpapatay ng mga bulong baka, ng malilinis na kalapate, bato-bato, at pagkatapos, inihahanda sa tabernakulo at ang dugo noon iwiniwisik sa mga Israelita at sila ay pinatatawad ng Diyos. Tinutubo sila ng dugo ng mga hayop. Yaonika ay isang talinghaga ng panahong kasalukuyan para sa atin sa huling araw, 2016 na po. Yung mga inihahandog, yung mga kaloob, tungkol sa budhi, dadapot ang wika ni Pablo, hindi magpapasakdal sa sumasamba. Nakapaglilinis ang kanilang mga budhi, yung dugo ng mga hayop, pero hindi sila inaari ng mga sakdal. Ang ibig sabihin, hindi nakapagpapabanal ng lubusan. 9 palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman. Ayan. Dahil po, yung pala literal na handog sa laman, nakakapaglinis nga ng budhi, ngunit hindi nakapagpapabanalo, nakapagpapasakdal na lubusan sa kanilang mga kaluluwa. Dahil ito'y ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya, alin yung mga panglaman ng mga kautusan? Gaya ng mga pagkain, pagbabawal ng pagkain ng karne, pagbabawal ng mga hayop na may mga baak, ang mga paa, at kung yung mga ngumunguya, kung ano-anong mga ipinagbabawal sa laman, mga tagapakinig, ukol lamang sa laman, at mga inumin at mga sari-saring paglilinis. Yun po ay talinghaga. Yun ay parang ang wika sa ating paksa, isang talinghaga para sa panahon na kasalukuyan. Hawig lamang. Ano ang katunayan? Ebreo 9:11. At ano ang ipinalit? Kaya nga sa atin sa huling araw, 2 utos na lang ang ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo. 9:11 ng Ebreo rin. Ngunit pagdating ni Kristo, na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating. Ayan. Yung ritual sa matandang tipan, yun ay halimbawa lang para sa atin sa huling kapanahonang ito, merong darating na mas dakila na saserdote. Hindi na si Moses, hindi na si Aaron, hindi na ang mga propeta.
pagdating ika ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng kamay ng tao, sa makatwid baga, hindi sa paglalang na ito. Hindi na po tayo inuutusan sa huling araw na ito na tumulad sa paghahandog ng mga Hudyo at po ng mga Israelita na literal na magpapatay pa tayo ng mga malilinis na hayop. Hindi na, mga kapatid. Hindi na po tayo pinag-uutusan pa ng Panginoon na tayo po ay wag ng wika nga ay hindi na pinag-uutusan literalmente na wag na tayong kakain ng baboy. Hindi na po ay pinagbabawal na tayo'y wag kakain ng mga hayop na may mga baakang paa at ang mga hayop na ngumunguya. Ang lahat po ng mga hayop, ito po ay nilinis na ng ating Panginoong Jesucristo upang tanggapin natin, kainin natin, isakabuhayan natin, magpalakas ng ating mga lupang pangangatawan. Ngunit, ipagpapasalamat natin, ipapanalangin natin sa Kanya ang bawat bagay na ating kakainin. Basahin ninyo ang unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 5. Ang lahat ng mga bagay na nilalang ay nilinis na ng Diyos upang kainin na may pagpapasalamat at binabanal sa pamamagitan ng pananalangin at pagpapasalamat ayon kay Apostol Pablo. At dito rin po, 9:12 hanggang 15 ituloy natin. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, hindi na kailangan, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, dugo ng Panginoong Jesucristo. Pumasok na minsan at magpakailanman sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Kaya po hindi na natin kailangan yung mga tao. Hindi natin kailangan sumampalataya tayo sa mga taong nagsasabing sugong anghel, mga obispo, mga papa sa Roma, mga arsobispo, mga kardinal. Hindi sila ang nagbuwis ng dugo alang-alang sa kaligtasan ng mga mananampalataya. Sino? Ang Panginoong Jesucristo. Mga tagapakinig, ano po ang katunayan? Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 20-28, ang wika ng Santong Sulat, pakainin ninyo ang iglesia ng Diyos. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Saan binayaran? Sa bundok ng Kalbaryo. Kaya nga po gumamit ng katawan. Kaya nga po nagkatawan tao ang Diyos. 1:1 ng San Juan at 14 ng pasimulay berbo. Ang berbo'y sumasa Diyos. Ang berbo ay Diyos, nagkatawan tao. Bakit? Ang tao may laman, may dugo na kailangang maipanghandog, maipako, at ang dugo na dadanak. Ito po ang maglilinis ng kaluluwa natin na mga nanampalataya sa kanyang mga aral at nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Sa 9:13 ng Ebreo pa man din, kung ang dugo ng kambing, mga baka at abo ng dumalagang baka na ibinubudbud sa mga nadungisan ay makapagpapagiging banal sa ikalilinis ng laman. Tignan ninyo, makinig kayo mabuti. Yung dugo ng mga hayop, nakapaglilinis ng laman ng tao, ngunit hindi nakakapaglinis ng kaluluwa. Kaya nga po ang sinabi sa atin hindi nakapagpapabanal, hindi nakapagpapasakdal. Kaya nga kinailangan ang tinatawag na bagong tipan sa dugo ng Panginoong Jesucristo. 9:14, totoo ba yan? Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan, inihandog ang kanyang sarili, walang dungis sa Diyos. Sapagkat ang Kristo kailanman hindi nagkasala, ang dugo ng Panginoong Jesucristo makapaglilinis, maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod kayo sa Diyos na buhay. Amen! Mga magulang at mga kapatid. Kaya nga po dito nililiwanag,
ang nasusulat sa pamamagitan ni Propeta Isaias nang ipagbawal na ng Diyos, huwag na kayong magsipaghandog ng inyong mga handog na susunugin. Kamangyang karumal-dumal na sa akin, huwag na kayong magsipaghandog pa ng inyong mga alay. Ano ba mga alay? Ano ba mga handog maliban sa mga hayop noong araw? Yung ikapo. Ang wika ng Panginoon Diyos, ako'y sawa na, sapagkat nagbibigay nga kayo ng ikapo, nagbibigay nga kayo ng yerbabena. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, naghahandog nga kayo ng mga bulong baka, mga kalapate, bato-bato, walang bahid, dugis, kapintasan. Hindi naman ninyo ginagawa ang alin, ang lalong mahalaga, ang katarungan, ang pag-ibig at ang pananampalataya. Mateo 23:23, basahin po ninyo. O di wala ring mangyayari. Kaya lahat ng yan, na mga ritual na mga nakikita ng mata, yan po ay puro kapaimbabawan na lamang. At lahat ng gumagawa niyan hanggang ngayon, yan po ay kaasagisag ng kapaimbabawan. Ayaw na po ng Diyos niyan. At sa pamamagitan nga po ng dugo at katawan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang tipan, ang bagong tipan sa kanyang dugo. Ito po ang bago at buhay na daan. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 19-21, kapag tayo po, mga kapatid at mga magulang, umiibig sa ating kapwa-tao, ginagawa natin ang lahat ng mabuti. Kung ano ang mabuti sa atin, yun ang ginagawa natin sa ating mga kapwa-tao. Hindi tayo nananakit, hindi tayo pumapatay, hindi tayo nang aabuso at hindi natin pinagsasamantalahan ang ating kapwa. Natutupad na natin ang tinatawag na 10 kautusan at ang kautusan ng mga propeta, at nakapaghahandog na rin tayo sa Diyos ng mga dakilang handog na nais niyang ihandog natin sa Kanya, ang pag-ibig natin sa ating kapwa-tao. At ito ang bago at buhay na daan. Ang wika ng lalaking si Apostol Pablo na dito na tayo lalakad. Hindi na po tayo lalakad doon sa dating daan. Yung dating daan po, yun ang paghahandog ng mga literal na mga hayop na walang kapintasan. Yun ang pangingili ng araw ng Sabat. Yun ang pagbibigay ng ikapo. Yun ang pakitang tao at mga kapaimbabawan. Pagpapakita ng kabanalan sa kapwa-tao. Hindi po yun. Inalis na po yun. Tayo po, lumalakad na sa Espiritu sa pamamagitan po ng bago at buhay na daan. At sa 9:15 ng Hebreo pa man din. At dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po si Birhen Maria, hindi po ang Papa sa Roma, hindi po ang mga sugong anghel, hindi po ang mga iglesia ng tao. Wala pong tagapamagitan kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo at ng kanyang sariling katawan na ibinigay niya alang-alang sa atin, yun ang tagapamagitan. Itong mga malalakasang loob na mga nakawin ang kapurihan ng ating Panginoon at kaluwalhatian, sila daw ang sugong anghel, sila daw ang mga diksyonaryo ng Biblia, sila daw ang tinatawag na tunay na pastor, sugo, na kung hiwalay daw tayo sa kanilang pamamahala, hiwalay tayo sa Diyos. Ang lahat po ng yan ay puro kasinungalingan. Dito'y siyang tagapamagitan ng isang bagong tipan, Panginoong Jesucristo, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan, siya lang namatay para sa ating kaligtasan, naukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang ng nasa ilalim ng unang tipan. Ayan po, hanggang ngayon ang lahat ng mga tao na sumusunod pa dyan sa mga ritual na yan at mga kautusan na yan, magmula sa 2 tapyas na bato at ang mga kautusan ng mga propeta, mga kapatid at mga magulang, hindi po matutubos ang inyong mga kaluluwa hanggang ngayon. At ang mga tinawag, meron pong mga tinawag, magsisitanggap ng pangako na mana na walang hanggan.
Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Kaya nga po, sa paanong paraan nga po baga sinusukat ng Diyos? At paano makikilala itong mga tinatawag daw? Paano makikilala sila na sila nga ang mga taong umiibig sa kanilang kapwa-tao at tunay na mananampalataya sa tanging tagapamagitan na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin ang unang aklat na isinulat ni Apostol Juan, Kapitulo 4, versikulo 7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig, ipinanganak ng Diyos, at nakakakilala sa Diyos. Amen! Ano po aral dito? Ang umiibig sa kapwa-tao ay mga anak ng Diyos. Paano tayo makikilala? Paano makikilala? At paano sinusukat ng Diyos para makilala natin ang mga tunay na mga anak ng Diyos na nag-iibigan sa isa't isa? Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos, mga kapatid, kapag iyong ibig sa katuparan, iibigin mo ang iyong kapwa. At kung iniibig natin ang isa't isa, ipinanganak tayo ng Diyos at nakakakilala tayo sa Diyos. Sa makatwid mga magulang at mga kapatid, kung ang isang tao ay walang pag-ibig, hindi po pala niya nakikilala ang ating Panginoong Diyos. Napakaliwanag po. Malibang makita sa atin, dito tayo sinusukat ng Diyos. Malibang makita sa ating iniibig natin ang ating kapwa, hindi natin pinagsasamantalahan, hindi natin ginagawan ng pang-aapi o ng kasamaan, hindi natin ninanakawan, hindi natin pinag-iimbutan, nakakakilala tayo sa Diyos. Sa makatwid, ang kabaligtaran, kung hindi mo naman iniibig ang iyong kapwa, wala ka palang Diyos, hindi mo pala nakikilala ang Diyos. Meron po baga naman, ayon sa Biblia, ng mga tao na hindi anak ng Diyos? Talaga ba? Talaga po bagang may mga tao na hindi anak ng Diyos? Kasi po, kaya ito ibinangon, marami pong mga relihiyon, lalo na nga po yung simbahang Katoliko. Sila nga po ang nangangaral na lahat daw ng tao, anak ng Diyos. Wala daw tatapos sa impyerno. Ang Diyos daw ay pag-ibig. Talaga naman Diyos ay pag-ibig. Pero anong uri ng pag-ibig ang ipinakikilala, mga kapatid, para ang tao ay maging anak ng Diyos? Ito nga hindi naintindihan ng mga Katoliko at ng maraming Protestante. Halos lahat ng Protestante, just believe in Christ and you shall be saved. Basta raw ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ligtas ka na. Sa San Mateo 7:21, ang Panginoon mismo nagsasabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Sino lang ang maliligtas? Yung gumagawa lamang ng kalooban ng aking Ama. Ayan, malibang gawin mo, malibang gawin ko, malibang gawin natin at sundin ang kalooban ng Ama, hindi tayo anak ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Ang ibig lang ipakilala. Kaya nga, sino? Tunay ba na talagang may mga tao na nilalang ng Diyos pero hindi kinikilala ng Diyos na kanyang mga anak? Hayaan ninyo ang banal na kasulatan ang magpaliwanag. Unang Juan 4:8. Ang hindi umiibig, hindi nakakakilala sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa makatwid, kapag hindi ka pala umibig, hindi ba maraming mga tao namumuhi? Wag naman kayo magagalit Etong kapitbahay namin sa harap ng aming bahay, tuwing makikita kami, minumura kami. Liars daw kami. Kasi po, hindi nila matanggap ang mga doktrina ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sila po ay dating nakikinig ng ating ebanghelyo dito. Sila po ay itinuring naming halos kamag-anak na, pero nang sila'y mga kapakinig ng katotohanan, itinakwil nila kami at sa tuwing makikita kami daw ay mga liars. Ayaw naman pong makinig ng katotohanan.
Mga kapatid, sila po ay mga sarado katoliko. Huwag kayong magagalit, oh. There is no libel in telling the truth. Mga saradong katoliko, pinapanik pa sa bahay nila si Virgin Mary. No wonder, magagalit nga sa amin sapagkat sila, katulad nung kanilang sinasamba, ang wika ni Propeta David sa 115:4 hanggang 8, ang Diyos nila may mata hindi makakita, may ilong hindi makaamoy, may bibig hindi makapagsalita, may kamay at paa hindi makakilos, hindi makatakbo, hindi mailigtas ang kanilang sarili. Kaya ang mga nagsisisampalataya sa kanila at gumagawa sa kanila, makakatulad nila. Yun po ay pagpapakilala lamang na ang mga sinasalita ng Diyos sa Biblia ay talagang nangyayari sa huling araw na ito. Kaya kami hindi nagtataka, murahin kami nino ng mga walang pag-ibig sa amin na kanilang kapitbahay. Hindi nila kami iniibig. Tunay ba yan? Kanino ba? Ng mga anak yung mga hindi umiibig sa kanyang kapitbahay. Juan 8:44. Kayo sa inyong amang dyablo, ang wika ng Panginoong Jesucristo, ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan ang dyablo, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Sila ang mga sinungaling. Yang kapitbahay namin na sumisigaw sa amin. Kapag kami nangangaral ng ebanghelyo, kami raw ay mga sinungaling. Sila po ang mga sinungaling. Huwag kayo magagalit, ho? Mga Katoliko. Huwag kayo magagalit. Sumasamba sa larawan. Nagagalit sa amin. Mga magulang at mga kapatid, kayo sa inyong amang dyablo. Anak kayo ni Satanas. Kitang-kita nga ang inyong pinaglilingkuran mga larawan, mga kahoy, mga pilak, mga ginto. Ang huling katanungan po natin, ayon po sa mga banal na kasulatan, saan po baga masusumpungan ang mga anak ng Diyos? Ito po, tayo po nagtatanong, sinasagot tayo ng Biblia. Sapagkat sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na itinayo ng Panginoong Jesucristo noong anyo 32 sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, sa kanyang unang Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 14, kami sa huling araw, ay nagsisitulad kanino? Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea. Tumutulad na lamang po kami. At ang isa sa mga bagay na tinutularan namin, ang pagsunod namin sa kautusan ng Diyos. Ano po yan? 34:16 ng Isayas, inyong saliksikin sa mga banal na kasulatan. Isa man sa Biblia, matandang tipan at bagong tipan, hindi mangangailangan. Iniutos ng aking bibig, pinisan ng kanyang espiritu. Masusumpungan namin ang kapahingahan ng aming kaluluwa sa Biblia. Kaya po kami, tanong at sagot, ang Biblia ang sumasagot sa amin. At pinatunayan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang aklat ng Juan Kapitulo 5:39, inyong saliksikin sa mga banal na kasulatan, sa Biblia, sa matandang tipan. Una-una, inaakala ninyo na dito'y merong kayong buhay na walang hanggan at ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. At dito nga po namin natutuhan, sa matandang tipan na ipinag-uutos ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang Deuteronomio 18 at 15, tunay na sinalita sa inyo ng Diyos ayon kay Moses, ako'y magtitindig ng isang lalaki na gaya ko rin naman na isang propeta sa gitna ninyo. At pagdating niya sa kanya na kayo makikinig, ang wika ng mga apostol sa aklat ng mga gawa, tunay! Itinalaga sa inyo ng Diyos tulad ng sinasabi ni Moses, magtitindig siya ng isang lalaki sa gitna ng Israel.
At pagdating niya sa Kanya na kami makikinig, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, si Kristo na itinalaga sa inyo, ang wika ng mga apostol. Kaya nga po ayon sa mga banal na kasulatan, saan nga po baga masusumpungan ang mga tunay na mga anak ng Diyos na umiibig? At bakit doon lamang sila masusumpungan? Bakit sila naroroon? Merong lugar na tinutukoy ang ating katanungan. Galatias 3:26. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Napakaganda. Meron pong tinutukoy dito, diretsa. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Papaanong paraan naging anak ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ayan na. Dito papasok na naman yung mga protestante. O yan, kapatid na Cirilo. Just have faith in Christ and you will be considered a children of God or a child of God. Kaso nga po, ang Panginoong Hesukristo mismo nagsabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ituturing kong aking mga anak. Mateo 7:21. Yung sumusunod lang sa kalooban ng aking Ama. Alin nga po baga ang sinunod nitong mga anak ng Diyos na sumasampalataya kay Kristo? 3:27. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, all of those that was baptized in Christ ay ibinihis si Kristo. Tanungin ko kayo, mga kaibigan, saan ba kayo nabautismuhan? Sa simbahang Katoliko. Sa Seventh-day Adventist. Sa Methodist Church. Sa Iglesia ni Manalo. Sa Haligit Suhay ng Katotohanan. Sa Dating Daan. Kung saan-saan kayo nabautismuhan pala. Napakaliwanag, simpleng-simple, sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo. Kapatid na Cirilo, binautismuhan po kami at sinabi pa nga ng mga pastor at ng mga pare nang kami binabautismuhan, una yung mga Katoliko, mga bata pa, mga bagong panganak, hindi po dapat binyagan ng mga bata, walang kasalanan yan, no? Ang bautismo, paglilinis ng kasalanan. Ipinagutos ng Panginoong Hesukristo, Marcos 16:15 hanggang 16, basahin ninyo, binyagan ninyo, ilubog ninyo sa tubig. Saan? Saang lugar, saang dako? Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, alin ang ipinakikilalang Ama, Anak at Espiritu Santo, binautismuhan kay Kristo, ang wika sa unang Tesalonika, nagsisitulad kayo, tutularan ninyo ang paraan ng pagbabautismo nino sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Saan itinayo? Na nasa Judea. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Yung mga bininyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ibinihis si Kristo, kay Kristo, Iglesia ng Diyos, sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Bakit po doon? Ano ba meron? Doon sa Iglesia, Colossos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng Iglesia. Sa makatwid, si Kristo, ulo ng katawan. Ano ba ang katawan? Iglesia. Ano ba ibig sabihin ng iglesia? Katawan ng Diyos. Galing sa salitang Grego, ekklesia, meaning to say the body of God. Sino ang ulo? Si Kristo ang nagpapatakbo ng iglesia. Ano ba ang pangalan ng iglesia? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Binayaran, 20:28, aklat ng mga gawa, binayaran ng dugo ng Diyos. Ano naroon at bakit naroroon? Ang mga tunay na anak ng Diyos na umiibig sa kanilang kapwa-tao. Colossos 1:14, na siyang kinaroroonan ng katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan,
At sa 3:28 ng Galacia hanggang 29, kaya nga sa mga nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na mga anak ng Diyos, wala nang magiging Hudyo, walang Grego, walang masasabi ko man, walang Pilipino, walang Intsik, walang Amerikano, lahat ng tao, pare-pareho, pag nagpabautismo sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mga anak ng Diyos. Wala nang magiging alipin o malayaman, wala nang magiging lalaki o babae man. Tayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga ang binhi ni Abraham. Tayo ang Israelita, hindi na sa laman, Israelita sa espiritu, mga anak na tayo ni Abraham, mga tagapagmana ng pangako. Ano po ang pangako? Wala pong iba kung hindi ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Mga kapatid, napakaliwanag po. Pagka nabasa ninyo rito, na ang mga anak ng Diyos ay bininyagan sa Iglesia Apostolika Katolika Romana, ang mga anak ng Diyos ay bininyagan sa iglesia ng tao, iglesia ng dating daan, iglesia na kung ano-ano, ay turuan ninyo kami. Gusto rin naming makarating sa katotohanan. Dadapwat sa huling araw na ito, wala na po tayong mababasa pang ibang pangalan na dapat nating samahan at panampalatayanan at paglingkuran kung hindi ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang mga huling katanungan po natin, bakit nga ang mga anak ng Diyos ay nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Sa San Juan 12:26, ang wika ng Panginoong Jesucristo na Pangulo ng iglesia, kung ang sino ang tao ay naglilingkod sa akin, sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay maglingkod sa akin, siya'y pararangalan ng aking Ama. Napakaganda. Kung saan ako naroon, doon ka doroon. Kung ang Kristo, presidente ng Iglesia ng Diyos, bakit ka maglilingkod sa Iglesia Apostolika Katolika Romana? Yung mga tagapanguna dyan, kahalili ni Kristo, tinadyakan nila, sinipa nila ang Kristo, inalis nila ang Kristo sa pagiging presidente ng iglesia. Inilagay nila yung kanilang sarili. O sino ang kanilang papa ngayon? Sino ang kanilang pangulo? Di itong si Francisco. O pagkatapos niya, matanda na, mamamatay na, magpapalit na naman sila ng iba pang ng panibago nilang pangulo. Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang pangulo magmula ng anyo 32 na nagtayo ng iglesia ng Diyos sa Jerusalem ng Hudiya, siya rin ang aming obispo hanggang ngayon. Hindi kami naglalagay ng kahalili. Wala kaming obispong tao rito. Wala kaming kardinal. Wala kaming Doctor of Divinity, Theosophy and Letters. Wala kaming mga sugong anghel dito. Ano ang katunayan? Mateo 28 at versikulo 20, ako'y isa sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Napakaliwanag Hanggang katapusan ng sanglibutan, siya ang obispo. Bakit papalitan ninyong mga Katoliko? Bakit papalitan ninyo ng sugong anghel kayong mga iglesia ng tao? Mga magulang namin at mga kapatid. Pinapalitan, sinisipa ninyo ang Diyos. Bilang huling mga katanungan po natin, maging nang bago pumanhik ang Panginoong Jesucristo at iwanan na niya ang mga mananampalataya sapagkat siya'y babalik na sa kanyang kaharian sa langit, ano ang ipinapanalangin ng Panginoon tungkol sa kanyang mga alagad o sa kanyang iglesia? 17:1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat na ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan. Alin ba yung buhay na walang hanggan? Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sino ito? Ang iyong sinugo sa makatibaga, si Jesucristo. Dito po ay pinakikilala ng Panginoon, siya mismo ang Diyos. Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos. Na
iyong isinugo. Sinubang isinugo ng Diyos? Ang Panginoong Jesucristo. At ang wika pa man din niya sa 10:30 ng San Juan din, ako at ang Ama ay iisa. Sa 8:24 at 27, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Pag hindi kayo sumampalataya, ako nga siya. Hindi nila naunawaan ang tinutukoy ni Kristo na siya ay tungkol sa Ama. At dito, ang Panginoon ay nagbibigay lang ng halimbawa kung paanong tayong mga anak niya na nabautismuhan sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay laging mananalangin at laging ipakikilala ang pag-iibigan natin sa isa't isa, katulad nga ng pag-ibig niya sa atin. Isipin ninyo, papanik na siya sa langit, ipinagtatagubilin pa niya tayo dahil sa kanyang pag-ibig, pinaiingatan pa tayo. Totoo ba yan? 17:4 ng San Juan. Niluwalhati kita sa lupa. Pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao. Kaya po kami nangangaral ng Ebanghelyo. Puro pangalan ng Diyos at Panginoong Jesucristo tinuturo namin. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo, sila'y ibinigay mo sa akin. Tinupad nila ang iyong salita. Ngayon, nangakikilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang salitang sa akin ay ibinigay mo, ibinibigay ko sa kanila. At kanilang tinanggap. Nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo. Ako at ang Ama ay isa. Sipaniwala sila. Ikaw ang nagsugo sa akin. Eto na, idinadalangin ko sila. Hindi ang sanglibutan. Sino ang sanglibutan? Yung mga anak ni Satanas. Hindi pinagmamalasakitan ng Panginoon yan. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yung mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo, ang lahat ng mga bagay ay iyo, ang iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila, at wala na ako sa sanglibutan. Ang mga ito, tayo, Iglesia ng Diyos, nasa sanlibutan, iiwan ko. Ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Saan tayo dadalhin dito at pinaiingatan? Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Ano bang pangalan ng Panginoon? Dios, Diyos. Yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya rin naman natin. Amen. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Saan pangalan? Yaong ibinigay mo sa akin. Ano ba ang ibinigay na pangalan sa kanya ng Panginoon Diyos? Una sa lahat, ingatan mo sila sa iyong pangalan, Dios, Diyos. At yaong ibinigay mong pangalan sa akin. Meron bang ibinigay na pangalan ang Diyos sa kanyang sarili o sa ating Panginoong Jesucristo? Kapitulo 2, versikulo 10 ng Filipos. Kaya naman siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat. Bakit lalo sa lahat? Upang sa pangalan ni Jesus iluhod ang lahat ng tuhod, ng nasa langit, nasa lupa, at ng nasa ilalim ng tubig o ng lupa, sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Ama, sa makatwid. Saan iingatan? Sa pangalan ng Ama Diyos, sa pangalang ibinigay niya ng siya'y magkatawan tao, Kristo Jesus, Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito tayo iingatan. Ang wika ng Panginoon pa man din 17:12, samantalang ako'y sumasa kanila ng kasama ng mga apostol ng Panginoon, iningatan ko sila sa iyong pangalan, Diyos, iyong ibinigay mo sa akin, sila'y binantayan ko. Isa man sa kanila'y walang napahama, kung hindi ang anak ng kapahamakan, si Judas Iscariote, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, paririyan na ako sa iyo, isinasamo ko sa iyo, sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakan na higit sa kanila rin, naganap, upang mangagtamo sila ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. At katapus-tapusan, o Amang Banal, 17:25 ng Juan, hindi ka nakikilala ng sanglibutan. Nako, sino makakakilala sa Panginoong Jesucristo? Mga Katoliko, hindi ninyo kilala ang tunay na Diyos.
O yung mga iglesia ng tao, mas mabuti pa yung sugong obispo ninyo, sugong anghel, si Kristo, sinipa ninyo, ginawa niyong tao. Eh, kayo namang iba't ibang mga relihiyon, mga protestante, pareho rin kayo ng simbahang katoliko, may mga krus din kaya. Ang mga ginagawa ng mga katoliko, ginagawa rin ninyo. Hindi nakikilala, o Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito, ng mga iglesia ng Diyos, na ikaw ang nagsugo sa akin. Amen. Ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipakikilala ko upang, eto na, ang pinakabuod ng ating paksa, upang ang pag-ibig sa akin na iniibig mo ay mapa sa kanila at ako ay mapa sa kanila. Sa madalit sabi, kung nag-iibigan tayo sa isa't isa, tayo'y magiging kaisa ng Panginoong Jesucristo. At kung iniibig natin at sinusunod ang utos ng Panginoong Jesucristo, kaisa natin ang Diyos. Bakit? There are three that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. Amen. 1 John 5:7, King James Version. Kaya nga po, sa Huwebes ng gabing ito'y natutuhan natin, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga, siyang katuparan ng kautusan. Hindi na po yung mga kautusan na ginawa sa pamamagitan ng 2 tapyas na bato at ng laman, mga palatuntunan sa laman na hindi naman lubos na nakapagpapabanal, tulad ng mga dugo ng mga hayop. Hindi na rin tayo babanalin ng ikapo. Hindi na rin tayo babanalin ng hindi pagkain ng baboy. Wala na po yan. Wala. Tapos na. At katapos-tapusan, para maipakilala natin ang pag-iibigan sa isa't isa, Hebrews chapter 13 and the verses 16. To do good, ang paggawa ng mabuti. Ano ang mabuti? 7:12 ng Roma, utos ng Diyos. Pagsunod sa utos ng Diyos. To do good and to communicate. Pangangaral ng Ebanghelyo. Forget not, for to those sacrifices the Lord God is well pleased unto thee. Amen. Ito po ang pag-ibig namin sa sanglibutan. Pag-ibig namin sa aming kapwa-tao. Sundin namin ang utos ng Diyos. Ipangaral namin ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan, kailangan po magpabautismo tayong lahat, lubog sa tubig. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sila lamang ang maliligtas. Ang ayaw sumampalataya, mga anak ng Diablo. Huwag kayo magagalit, yan ang totoo. Ang mga anak lang ng Diyos ang nabautismuhan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Maliban po rito, mga anak na ng Diablo ang lahat ng mga hindi nabautismuhan. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na ang presidente, ang obispo, ang apostol, ang saserdote, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Ito nawa'y pagpala. Ibasbas sa atin ang Diyos magmula ngayon, magpakaikailanman. At bago tayo maghiway-walay, tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang ipagkaloob sa atin ng Diyos sa Huwebes ng gabing ito, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen! Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.